May buntag mga suking di paminaw din sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Mao kini ang Cornerstone Believers Radio Program. Ako si Evangelist Jekent. Kauban ako karong kabuntagon mao si Evangelist Maven Valencia. Ug sa kanunay paambit sa iyang pulong mao si Dr. Faulkner Faith Mascardo. May buntag kaninyong tanan. Maayong buntag, Evangelist Jeken, tatang i-greet kinsay kuyog na to dira karon Evangelist. Nadini karon si Joy Valencia. Napo din ni usab si Teacher Alaysa Araco. And then Teacher Tricia Valencia, Wow. Manase. And then Teacher Joey Pagharion. Okay. Dere speakers nga dapat iba no. Sa pikas nga dapit adunay Junjoy Valencia. Papa ni. Melissa Rubia Kabanag from Vice. And then sa kanunay Japon si Pastor Michelle Morte. Hey, good morning. And of course, I'd like to invite everybody to follow our YouTube channel, no? That's Music Generation Official. And with the same handle, of course, pwede nimong i-search sa tanan ng mga major streaming platforms like Apple Music, Spotify, and YouTube Music, no? Madunggan mo itong mga songs, no? And atong mga Facebook pages, we have CB Church Connect, we have Counterflow, Sips of Scriptures, and of course, ang atong unworldly thoughts. I-follow na mga kaigsunan, then you will be updated sa atong kanunay mga postings such as radio programs, mga news, o uban pa nga mga postings. Good morning. Good morning. Tusog na lang ato ang adlaw. Nilot ra ba kita ron og topic evangelist mapsa. Yes, pinanindutan. Bagampo sa tangay tigtabang sa Ginoo ara may experience ug tarong. Amo langit nung amahan, mitahod kami sa imong pagkatinubdan sa mga maayong butang. Ikaw ang tag-iya sa kinabuhi, sa kalipay, sa kasadya. Ikaw ang tag-iya sa kadaugan. Hindi mahinungdan nga doon na kami rason nga mag-celebrate. Ikaw sab ang tinubdan sa mga kalampusan sa moang mga pangandoy ug mga tinguha sa kinabuhi. Pasabta kami amahan ug magpadayon ka sa pag-empower kanamo sa pag-edify o sa pag-equip sa tanan nga mga kinahanglan mga bahin sa moang kinabuhi. Aron nga mas matudloan kami ug nga madugangan pagayod ang amo ang pagka-efficient and effective sa tanan nga maimong ipabuhat namo dinhi sa temporary nga kalibutan. Salamat usab sa kusog may panglawas sa pag-ayo nimo sa tanang matang sa sakit balatian ng mga problema. Salamat sa pagsulbad nining tanan. Among ikalipay ang imuhang presensya, imong espiritu nga magatabang kanamo karon samtang magadawat kami sa imuhang balaang pulong. Kini mo ang gipangayo kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus uban sa tabang sa espiritu sa kamatuoran. Amen. Amen. Okay, manghigala ato ng sugdan nga ato ang pag-meditate o pag-study sa Exodus chapter 5. But today we will just talk about verse 1. Verse 1 lang ato i-cover kay medyo taas ni siya. Kindly read even Mav sa English translation. Okay, another version, no? After this presentation to Israel's leaders, Moses and Aaron went and spoke to Pharaoh. They told him, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go so they may hold a festival in my honor in the wilderness." Unsa gingon ni Mav? Unsa gingon niya festival? Festival, yes. Sa Cebuano Evangelist Chicken. Nagingon din sa Exodo Kapitulo 5 versikulo 1. Unya si Moises ug si Aaron miadto sa hari sa Ehipto ug miingon, "Kini ang gisulti ni Yahweh, ang Dios sa Israel. Tuguti ang akong katawhan sa pag-adto sa kamingawan aron paghimog ka sa ulugan, pahinungod kanako." Kasaulugan pahinungod kanako. So may kasagarang mga kasaulugan karong panahon na Iban Mab sa mga matag lungsod matag barangay na pahinungod ba gina sa Dios?
Kana na po yung problema, Dr. Faulkner. Daga mga festivals, pero of course, not everything nagpasidungog sa Dios. Yun. Kaya nagpasidungog pa sa Dios, dili unta magsumbagay sa. Dili yun. Ay, Dili magpatay. festival ito sa kamanhak nagsumbagay man. Kung Dios pa nagsugo ang anong sumbagay man na. Ano yung pakuntana diya. So ning kabuntagon mang higala atong iskutan karon, God loves festivals. Amen. Because it's a call to worship and remember. Ang Dios ganahan siya hinigugma siya mga kasaulugan. Gusto siya na tuo mo nga ang Dios KJ na siya. Dili oy. Ang Dios ganahan siya mga feast, mga festivals. Kay usa kini siya ka panawagan niya sa pag-worship niya ug sa paghandom sa iyang mga gipangbuhat ng mga maayo. So a call to worship and remember. So nakuha nimo ang title Evangelist Mav. Yes. God loves God festivals. loves festivals. A call to worship and remember. Sa atong gibasa, ganin na lang o bago lang gayo. Ang verse 1, nag-record ni siya sa moment that reveals God's heart for festivals. God's heart for celebration. Pag-ingon sa Biblia, and afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "This is what the Lord says, the God of Israel. This is what Yahweh, the God of Israel says. Let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness." In the wilderness. Far from a dry command, this verse, nagpakita kini siya sa Dios inviting His people into worship. Nangimbitar ang Dios sa iyang mga katawhan nga musimba, dayon dili lang worship na po'y relationship and remembrance through festival. So supposed to be Evangelist Map, ang mga festival is para na siya, ang duha ray purpose ana, to worship God and to remember what God has done or what Amen. God did. What God did. Unsa may nabuhat sa Dios nga mga maayo. Mura man na siya. Yes. So, wala mingon mo pista kay para maghubog-hubog, wala mingon magpista kay para nga magsigi lang og kada bang sayo-sayo nga binastos. Asa man ang pag-worship diha? Asa man kuno ang pag-remember sa kaayo sa Dios diha? True. Una sa tanan yung dapat sabton that God loves to be celebrated. Ganahan ang Dios nga i-celebrate. I-celebrate siya. Yeah? Because festivals shape our identity as His people. Kung natin mga kasaulugan, nagpaila ka na siya nga isip nga mga katawan sa Dios, dagan itag mga kalipay. Kay kung mga katawan sa Dios, mga magulanon kayo mingon ng mga dili katawan sa Dios. Mao na yung mga Dios nun, magulanon mo lagi. Di na Oo, nami. may kalipay. Yeah? And it also reminds us of the salvation or deliverance that God nga iyahang gihimo, iyang gibuhat niya. Kung ibuhang sabto na siya, kung doon kagawasan ng himo ang Diyos nimo, kung dili mo celebrate. And of course, it points us toward His ultimate salvation nga diha kang Kristo Jesus. Kaya ang pinaka ultimate yun nga kaluwasan anaa mo gyud kang Kristo Jesus. So this morning, I will share with you 3 insights or important points sa ato ang message. And we will see God's initiation of festival, festivals as relational remembrance, and how the Lord Jesus fulfills and elevates the festival life for us today. So muna ito ang pahisgutan ng kabuntagon karon kana tulo nga punto. Okay, number 1, God initiates the festival. Ang Dios mo na pasiugda. Ang Dios day Evangelist J. Kent mo na pasiugda ng mga fiesta, mga kasaulugan. Siya na God loves to invite His people to feast. Ingon ang Dios nga pista. Si Moses ba nahagad niya nga Ginoo, magpista po ta ha? Ingon di sa Aaron nga Ginoo, pwede magpista. Ingon ang verse 1 Evangelist, pala ko basa balik Evangelist, bersikulo 1. Nagon dinhi, unya si Moises ug si Aaron miadto sa hari sa Ehipto ug miingon, kini ang gisulti ni Yahweh, ang Dios sa Israel. Tuguti ang akong katawhan sa pag-adto sa kamingawan aron paghimog kasaulugan pahinungod kanako. So, unsa to English niya may Ivan Maf? Ang repeat ko sa ramon ni Gingon sa English, no? Let my people go
so they may hold a festival in my honor in the wilderness, of course. So God loves to invite His people to feast. Yan ang to sabto na to. Nga dili si Moses man hagad, dili si Aaron man hagad nga Lord, tagay pumig kasaulugan Ginoo, tagay pumig pista-pista Lord. No, ningon na Biblia nga ang Dios mismo niingon, let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness. So, human day nga tagaag deliverance, human day tagaag gagawasan, human day tagaag gagawasan ng tao. Ang sunod ay expected ang Dios ang tawag malipayon. Isod mo kayo gawas noon na kay magulanon kay kagnaong. No. Oh, mingon ka ako gawas noon ako pero magulanon kagnaong. Kasi pag gawas noon mga magulanon magkagnaong. Then natay mga supporting verses ni mga higala. Matod ba sa Leviticus chapter 23 verse 2, pali ko basa Ivan Mav. Leviticus 23:2. Gingon dire, give the following instructions to the people of Israel. These are the Lord's appointed festivals, which you are to proclaim as official days for holy assembly. Okay, sa Cebuano Ivan Chicken. Nagingon din Levitico 23:2. Sulti ang mga Israelita nga mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Ginoo aron sa ulugon ninyo ug imong ipahibalo ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom. So nagi feast sa. Speak to the children of Israel and say to them the feast of the Lord which you shall proclaim to be holy convocations, even these are my feast. Nagkaroon na po kay mo maning mga fistahan ang Dios ganahan sig mga fista pero nagununa na pong uban nga uy huli may ingon diha huli man na holy convocations huli man balaan man na siya nga panagtigom. Ani ngon ang salmo ang sabot mo gud sa mga tao evangelist Mab ng pulong balaan kay mong bugot ng naong. Ada dili mo katawa. Ang salmo ang salmo sa 14 bersikulo 2 nag-ingon, serve the Lord with gladness. Amen. Come before His presence with singing. Sa Cebuano Iban Chicken. Ngayon din simbaha ang Ginoo uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ikaw ba ang tao nga mosimba sa Ginoo nga mugtok ng imong naong? Mingon ka giluwas na ka sa Ginoo, mingon ka nga adunay kaluwasan diha sa Dios. Ngano man lang kag di lagi ka malipayo lagi magulanon man hinuon ka. Ang tinuod nga giluwas sa Dios, ang tinuod nga gigugma sa Dios, ang tinuod nga nakasinati sa pagkamaayo sa Dios, magmaya ka na, magkalipay ka na uban sa mga panag-awit. Because the Bible says, ingon ba, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Duol sa iyang presensya nga may panag-awit. So unsa may kasagaran nimo nga na-observe karon ni Evangelist Mav sa ato ang panahon karon? Well, dagang mga misinterpretations when it comes to holiness, Dr. Faulkner, no? Na ay mga tao nga mingon sila nga katong imong gingon ganina nga well, kung balaan maghilom, hinay ug imo, luya, no, murag kulang gamay lang kulang tagaan tunulan imong multivitamins ba luoy kayo, no, murag walang kabuhay-buhay, no. So that's a big misconception when it comes to festivals, no. Ang festival gyud ay angay nga maghatod ka nato sa kalipay. Amen. Kung walay kalipay, it defeats the purpose of having it festive, no? Festive ganing from the word itself. Ang sad na po nga mga kwanron, napayuban nga on the other area of the spectrum when they say festive. Sobra ko diya ka, nawala na po ng pagkabalaan na limtan na. Like magsagitanay, mag-inom, lambusanay, hapakanay, tubig, mga disgrasya na lang ng uban. Very wrong na po. Sumbagay. Kita ko ganina Evangelist Mav, nilang kadlaw mga alas 2 karon alas 4 kapin naman ta. Ganyan alas 2 kita ko mga sumbagay sa Kamanhak niya festa ko nito nila. Namo na ron. Kamanhak Dumaguete City. So bati. Wala dyan na mao. Wa na mao. Wala ta gibawalan sa Dios nga maglipay, mag sa ulog kay mo ni pangandoy niya pero kasaulugan nga balaan. Putpasabot mag-awit ta, magasimba kita sa Dios, magadol ta siyang presensya sa babay mo sa nag-awit, sa paghandom nga ang Dios maayo. Dili kay sige inom, wag gani
wa gali kabalo sa rason nga nung nagpista. Mo. Sa wa kabalo sa rason ba dapat ang i-celebrate ang Dios kimo nagingon sa Exodo 5:1 Correct. nga magfista alang sa pagpasidungog sa Dios. Dili sa lain pa nga bisan unsa nga mga unsa yung ipasidunggan nimo. Dios lamang kay mo ra gina. Ingon ang Biblia sa Dios lang. Ayo na pagpistag sa lain pa sa Dios ra ingon ang Biblia. Okay, so ang atong topic mo ko di man map kay God sa atong point number 1 rather, God initiates the festival. So meaning God is the first mover in festival. Yeah. He invites his people not to perform religious duties but to enter into fellowship with him. Kanang word nga feast even mav sa kung imo na isang studyhan ng iyang tinuod gyud niyang kahulugan, it connotes generosity, celebration and worship. Ang tinuod nga fiesta adunay pagkamanghihatagon nga ipakita, adunay pagsaulog, ug adunay pagsimba. Because it is a joyful acknowledgement that God is at work among His people. Kung tinuod kang nag-celebrate sa pagkamaayo sa Dios sa imong kinabuhi, musimba ka. Dili kay dito kag inom ka diha hangtong sumbagay. Unsa may ginabot sa mga tao karong panahon na kung nay mga fiesta. Wala, unsa man na andamadaan ng pila ka case diha. Walwal. Yabag na kay sangan wa na maos Biblia. Yes. Ako nga pastor mingon ko ninyo wala na gitudlo sa Biblia. Wala gyud. Ang pagsaulog, celebrate dunay fiesta, dili bawal sa Dios ang pagfiesta, pero una sa tanan siya ang simbahon, siya ang pahinungdan ini nga fiesta. Kung dunay pagkaon, dunay pagsayaw, dunay pagkanta-kanta, tungod na siyang pagkamaayo. Dili nang ingon nga magpista ta kay palang ni para ni kuan ni patron kuan na dili para na sa Dios gyud. Ang Dios gyud may pahinungdan ang fiesta din. Ikaduha, ang fiesta naghandom na siyang pagkamaayo. So kung ikaw nag-celebrate ka pero wa gini ka naghandom sa pagkamaayo sa Dios, so di ganahan mo simpa niya. Yung mga may purpose sa Fiesta Evangelism of Yes. to worship God and to remember what God has done, what God's unsa may gibuhat sa Dios sa pila ka mga tuig o pila ka mga panahon sa mong kinabuhi. Yun sa kanya pagatiman, yun sa kanya pagluwas. So ang Dios magpasiugda niya na dili na bawal sa Dios ang fiesta basta siya lang ang isaulog na to. So ang nga masabtan to mga higala that festivals are not mere remembrance of past events. They are opportunities to experience present relational intimacy with God in community. Nabang hando mo nimo pagkamayo sa Dios uban sa daghang mga tao. Kaya ka, ay sakto raman po na pastor, kaya ako nisimbaran po ko sa Ginoo sa akong balay o dito sa simbahan, nisimbaran po ko dito. Ang fiesta man good kay kanabang pasalamatan ang Dios sa iyang mga maayong nabuhat nga gusto niya nga doon na kay relasyon niya uban sa mga katawhan niya anang napita. So muna siya evangelism, muna ay purpose, muna siya pinaka-purpose niya. So kung ato na siyang apply sa itong kinabuhi even mao. I-assess ko ng imuhang practice of festival. Are you gathering or are your gatherings more about compliance or delight? Amen. Nagpista mo kay compliance na lang or nagpista mo kay para na lang maghubog-hubog mo? Or nagpista mo tungod kay gusto mong pasalamat gyud sa Dios uban sa mga katawhan sa tanang mga maayong nabuhat niya. And kung mingon ka na kay pamilya, as families or na kay church, ingon nga member sa family or sa church, unsa may buhaton nimo? Dapat i-cultivate nimo ang usa ka palibot where diin na dunay relational joy in God nga nag-lead sa celebration. Lantawa ang mga fiesta karon. Kung ang Dios bagyod mo nag-glorify niya na. Nasimba bagyod ang Dios niya na. Ako mong pamathoning kabuntagon karon sultian mo nako. Nagi mga fiesta nga di ni patay ni away ni sumbagay but pasabutan ng Dios wa nalipay niya na. Exact. Kay sa Biblia, sa mga celebration hinuon daghan gani kayo ang kumalipay ang Dios daghan gini mga maayong mahitabo sa tao. Amen. Kala matubag yung sa Salmo nga, oh how good it is when people dwell together in unity, for that the Lord commands His blessings even life forevermore. Dayon unsa may mga pagtapok sa karon na yung magdinunggabay. Binunalay kuan botilya. Ang Dios magyud nag-lead ana. Ano man ang nibalik ko na po sulod to kay sige sulod to ina pod ha.
Kinalang ta makamata niya ng mga butang nga kana kay naiinana na mga away but pasabot wala nalipay ang Dios niya na. Amen. Kung na pa presensya sa Dios diha nga man gaaway man na. Mm. So angay mo makasabotin ng mga igala nga ang Dios dili siya ingon nga killjoy. Siya mapasiugdan ng fiesta pero siguraduhan lang ang fiesta ang Dios mooy gi-celebrate dili ang lain pa nga bisan kinsa. Yes. Okay, number 2, Evangelist Mav, same rin yapon nga nga verse na to. Giingon sa versikulo 1 sa Exodus chapter 5 nga si Moises ug si Aaron miadto sa hari sa Ehipto miingon kini ang isulti ni Yahweh ang Dios Israel tuguti ang akong katawhan sa pag-adtos kamingawan aron paghimog ka sa ulugan pahinungod kanako. Okay, ang point number 2 mga higala nga itong timan-an is festivals as relational remembrance. Ano sa Ivan Mav? Festivals as relational remembrance. No, relational remembrance. Puput pasabot, ang kadaling mga fiesta evangelism is supposed to be strengthen memory, Wow. identity, and mission. So supposed to be, kung na yung mga fiesta, para din na siya mapalig-on pa ang atong mga memorya, Hinduta. natay sa una dinduta sa gibuto sa una na kay dito ta na yung celebration dito na fiesta dito nga kapag maayo gid sa Dios nga katong naghandom ta sa gibuhat sa Ginoo sa mga karaang panahon nga usa mga nanglabay panahon naging tuig nagiunsa ta pag-atiman sa Ginoo. So pinagi sa fiesta evangelism dili to malimtan ang mga maayong butang nga nabuhat sa Dios kanato. Correct. Only purpose ana. So relational remembrance siya. Dayon na kita when I say identity, but pasabot kita manggod ang recipient supposed to be sa gugma sa Dios, sa kindness sa Dios. Kung ikaw nga namati karon, kumingon kang gipanalanginan ka sa Dios, gitabangan ka sa Dios, giluwas ka sa Dios, nganong magulanon may mong naong nimo nganong dili magkapakaon sa mga tao, nganong dili magka-celebrate og mga pagsaulog, nganong magkami katihik kwartaron na nya mingon ka giluwas ka sa Ginoo, palangga ka sa Dios, gipanalanginan ka sa Dios, nya giayo sa Dios imong sakit nganong kadalo man nimo nganong di magpakaog mga tao muta na mga tao nimo nganong magkang nagpakaon man ka nagpasalamat ko sa Dios sa iyang pagkamaayo sa akong kinabuhi muna na ba. Mo man si Evangelism Mav unsa giingon sa Deuteronomy chapter 16 verse 11 to 12 Evangelism Mav. Gingon din no. This is a time to celebrate before the Lord your God at the designated place of worship. He will choose for his name to be honored. Celebrate with your sons and daughters, your male and female servants, the Levites from your towns and foreigners, orphans and widows who live among you. Sa Cebuano Evangelikal Nagingon dinhi sa atubangan sa Ginoo pagmalipayon kamo ingon man ang tanang sakop sa inyong banay uban sa mga Levita nga anaa magpuyo sa inyong lungsod ug sa mga langyaw, mga ilo o mga byuda. Adto kini himua sa dapit nga alampuanan. 12. Hinumdumi nga naulipon kamo didto sa Ehipto, busa tumana gayud kini mga sugua. sa tubangan ko sa Ginoo unsa ta sa verse 11 Magmalipayon sa tubangan sa Ginoo magmalipayon kamo sa ingon man ang tanang sakop sa inyong labanay uban sa mga taasa ba nimong tubag ni Evangelikal sa tubangan sa Ginoo unsa ta Malipayon. magmalipayon imo magipasag tiwas sa tubangan sa Ginoo magmalipayon ta. So kung ikaw mingon ka nga ang Dios na imayong mga buhat sa imong kinabuhi nimo ano magulanon mga tubangan sa Ginoo. Pagkalipay ko na tubangan sa Ginoo. Mga Lord, lipay ka kong Ginoo kay salamat kay Lord ha nga imong giyayong sakit sa akong mama, imong giyayong sakit sa akong papa o sakit sa akong anak, Lord. Tungod ini Ginoo, mag-celebrate ko, Lord. Inana ba given mo? Practical nga ito na ko ba. So ang hitabo nga ang festivals is relational siya nga remembrance. Naghandom ka sa pagkamaayo sa Dios kayang nahimo diha sa imong kinabuhi, relational remembrance. Sa pa giingon sa Salmo 78 versikulo 4 Evangelikal. Nagyon dinhi dili nato kini ililong sa atong mga anak kundili atong isugilon sa sunod nga kaliwatan ang gahom sa Ginoo ug ang mga katingalahan niyang buhat. So unsaon nimo pagpahibalo ang mga tao sa next generation sa mga maayong nabuhat sa Dios sa imong kinabuhi sa karon kung walay mga pag-celebrate sa iyang pagkamaayo. Amen.
Leviticus chapter 23. Kanang di na to nabasa may gala kay taas nga Leviticus 23 verses 24 to 43. Basahan lang na sa inyong Biblia. Kita ka diyag dagdan kay mga fiesta nga ginabuhat sa mga Israelita kaniadto kay ang Dios gyud mismo nanugo. So in short, gusto ko masabtan yung karon kabuntagon ba. Nga ang Ginoo gusto niya nga ang iyang mga maayong nabuhat dili malimtan sa mga tao. Giun sa pag-divert sa yawa aron ang atong panahon karon. Imbis atong pasalamat sa Ginoo atong pasalamat ni Senyor San Pedro. Imbis atong pasalamat sa Ginoo atong pasalamat ni Senyor San Pablo. Imbis atong pasalamat ni Ginoong Hesukristo sa iyang pagkamaayo atong pasalamat ni Mama Mary. Naun sa gud ang fiesta is supposed to be para sa Ginoo, kay relational remembrance na siya. Agree. Handum mo na to ang pagkamaayo sa Dios atong kinabuhi. Kung kinsa may gigamit niya, ayaw ng pista. Gigamit raman na kay natural ang Dios mo gamit ng tao. Ang natural ang Dios mo gamit ng tao. So, unya ra pasalamatin lang magkita na mo sa langit. Kung namatay naman si Pedro, ay Pedro, salamat kay sa nananga, ikaw nadi kay gihimo sa akong kinabuhi. Ano ba kaysa imo nung pistahan ni noon ng mga dili wala sugos Biblia. Ang sugos Biblia klaro kayo nga magpista ta para sa Ginoo, para sa Dios. Okay, so number 3. Jesus fulfills and elevates festival life. Si Jesus mo inagtuman siya ang katumanan sa mga fiesta. Tanan nga gipagdiskutan ng mga fiesta sa Karaang Testamento, mas giklaro sa Bagong Testamento nga si Jesus gyud mismo mao'y katumanan. Si Kristo gyud mao'y atong fistahan. Siya gyud siya gyud mismo ba ang ato ang hisgutan. Because ang New Testament or New Covenant nag-transform siya sa festival joy into ongoing spirit-led worship. Ang giingon sa 1 Corinthians 5:8 Evangelist Mav, 1 Corinto 5:8. 1 Corinthians 5:8 yun din, no? So let us celebrate the festival not with the old bread of wickedness and evil, but with the new bread of sincerity and truth. So let us celebrate the festival. Yes. Unsa to? Dili tong sa mga karaan ng mga old bread of pamaagi. wicked and evil. Oh, nga na ay old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So dagi po pag-celebrate sa fiesta sa Bagong Testamento, Evangelist Mav. Oh. Giingon sa Cebuano, Evangelist. Ayun ini. Busa himo nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala o kalawayan, kundi sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Unsa man ang mga fiesta karon panahon na? Madakang malaway dili. Dagan kay. Mga fiesta pero magkuntis-kuntis og mga beauty pageant nga sa katong sa mga lalaki nga himong mga babay. Nga ngilad kasi nan. Sa inyo na nalipay ang Ginoo na. Sure mo nalipay ang Ginoo na. Mga dagko kay mga braso niya mo pasom rampas sa stage. Sure mo nalipay ang Ginoo niya na ako badlungon mo na ko niya na dili na siya nga pista nga makapalipay sa Dios. Kay usa ka na siya kakalawayan. Wala nalipay ang Ginoo. Kung magiingon kini mo magpista sa barangay, magpista sa lungsod, kanang malipay ang Ginoo. Dili kay puro gara, puro hinugawan, puro kalawayan, puro binastos. Kay ang kalipay sa Dios mao nga siya mismo mo'y ma-celebrate. Kalabang dunay batubas Biblia, dunay sincerity and truth. Dili nang pista nga puro hinubog kiniat ug minalaw-ayay o ganang sa mga tawag ana mga pagbiga-biga o basta ngilad. Siguraduan ninyo, manangayon ko ninyo ang Dios wala nagbawal pista, pero siguraduan nga inyong pista ninyo nakapahimaya sa Dios. Usa giingon sa Colossus 2:16 to 17. Iban Mav. Colossus 6. Colossians chapter 2 verses 16 to 17. So don't let anyone condemn you for what you eat or drink, or for not celebrating certain holidays or holy days, or new moon ceremonies or Sabbaths. For these rules are only shadow of the reality to come, and Christ Himself is that reality. Si Buano Ibang Chicken.
Kolosas Kapitulo 2 versikulo 16 hanggang 17. Busa ayaw ninyo itugot nga may sayaw Saway. sayway. Noon sa So, makikonsige. busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan nga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Ang katumanan mo si Kristo. So if ikaw nagkaon ka ng yun ang Biblia, sa mga kaonin mo sa panahon sa mga kasaulugan, yun ang Biblia, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holy day, which are a shadow of things to come, because the fulfillment is mao si Christ. Mao si Christ. So, akong tapusan ng mensahe ni Kabuntagon mga higala. Akong laruhon that the Lord Jesus does not abolish festival life. Wala siya nag-abolish niya na, wala siya nagguba niya na, wala siya nagsalikway niya na. Gani, He fulfills it. Ang fiesta gi-fulfill na niya and magnifies it. Iya po ginang ipadako. Ug ang New Testament, nag-invite ka na to celebrate God's grace continually. I-celebrate na to ang grasya sa Dios nga mapadayonon through worship, through festival nga uban sa community, nga uban sa ato ang mission na to nga magunsa taning kalibutan ha, nga guided and led by the Spirit. Wow. And festivals under the Old Covenant pointed forward to the ultimate feast in Christ, where God's people experience fullness, forgiveness, and fellowship with God forever. Kaysa nga to ang mga fiesta karon nga nahubog lang tao pag tanong nimo kailan kan Kristo, kailan ka sa Dios, wala. Kabalo ka siya rason nga nung kabalo ka sa rason nga nung nag-celebrate ang atong lugar. Wala, ya pwede hubugan na. No. So sugod karon ning Kabuntagon mga higala. Embrace the church regular celebrations. Apil niya na ang Holy Communion, ang Lord's Supper. Apil na siya. No. Dunay worship gatherings sa mga panahon sa pagdomingo nga simba kay si Jesus atong gisimba. Apil na siya. Doon na po'y mga kitawag na to og mga annual nga mga feast nga pagabuhaton sa tuwang mga churches sa pag-celebrate po sa mga kaayo sa Dios sa itong simbahan or sa mga anniversaries itong church. And dugangan ba wala limitahi basta kay nasayod ka nga ang Dios na doon na siya mayong nahimo si mong kinabuhi. Ayaw limitahi kay ang Dios dili killjoy. Amen. Di sa KJ. So himuha kini siya nga continuing expressions of festival life nga led by the Spirit, guided by the Spirit, and energized by God's Spirit. So let every gathering point to Jesus. Ang akong tambag ninyo, kung namoy mga panagtapok, mingon mo, Diyos nun ka na panagtapok ninyo, dapat si Jesus na ang giigoan na. Yes. Dapat si Jesus mo'y rumbo niya na. Dapat si Jesus mahimaya niya na, mag-glorified siya, mapasidunggan siya na. And pag-imbitar ang mga tao, dili kay motilaw orang, mutanaw sa kadaghan nimong gipangkaon, gipangandam nimo di sa balay, apan pasinatia siya kung unsa ka maayo si Jesus sa imong kinabuhi. So dili lang to taste and see sa mga food nga imong gi-prepare, kung dili to taste and see Christ Himself diha sa imong panimalay. And to remember God's works and to anticipate the ultimate heavenly nga feast. Kasi ging harian sa langit, doon ay daghang fiesta dito, nga hilabihan daghang pagkaon dito, nga giandam sa Dios alang sa mga pinanggang katawhan niya, nga mituo ni Kristo Jesus ug misalig sa iyang dakong grasya gugma. Ang Dios mga higala, nahigugma kanimo busa pagkalipay nining adlaw ug hangtod kang turan. God bless you.